Ngayong araw ipapaliwanag ko ang isang American science fiction disaster film na pinamagatang Armageddon. Nag-umpisa ang movie habang pinapaliwanag ang tungkol sa isang malaking kometa na bumagsak sa mundo noong panahon ng mga dinosaur. Ito ay may sukat na 6 na milya at kasing lakas ng 10,000 nuclear weapons. Sinabi niyang nangyari na ito sa nakaraan kaya't mangyayari itong muli subalit walang nakakaalam kung kailan. Makikita sa Space Shuttle Atlantis ang astronaut na may inaayos sa labas. Binabantayan ito ng NASA kasama ang kanilang head na si Dan Truman. Sa kasamaang palad ay isang meteor shower ang naganap na siyang nagwasak at nagpasabog sa spaceship. Sa isang observation facility ay nakakita ang bantay nito ng tila na nasusunog na bagay sa kalawakan, kaya't inutusan niya ang kanyang asawa na tawagan ang NASA. Samantala ang Pentagon ay nakadetect na mayroong papalapit sa mundo at inakala nilang ito ay isang missile attack. Bumagsak ito sa iba't ibang panig ng mundo at nakagawa ng malaking pinsala sa mga syudad. Gamit ang Hubble Space Telescope ay nakita nila ang asteroid at ayon sa kanilang sukat ay halos kasing laki ito ng Texas. Tinawag nila itong global killer dahil sa laki nito at ayon sa kalkulasyon ay meron na lamang silang 18 araw bago ito bumagsak sa mundo. Samantala makikita si Harry, ang pinakamagaling na core driller sa mundo na hinahabol ang kanyang tauhan na si AJ dahil nahuli niya itong kasama ang kanyang anak na si Grace. Samantala nagpupulong sina Dan at General Kimsey upang pag-usapan ang kanilang gagawin sa kometa. Napagkasunduan nilang mag-drill sa loob nito at pasabugin ito gamit ang isang nuclear weapon. Dahil sa kanyang mga karanasan ay ipinasundo nila si Harry upang ito ang magsagawa ng misyon. Kasama ang kanyang anak na si Grace ay dinala sila sa NASA at nakilala si General Kimsey at Dan Truman. Dito ay pinaliwanag sa kanya ni Dan ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo at hiningi ang kanyang tulong. Ipinakita sa kanya ni Dan ang team na kanyang makakasama, subalit nadismaya siya dahil walang karanasan ang mga ito pagdating sa pag-drill. Pumayag siya na gawin ang misyon sa kondisyon na ang team niya ang kanyang isasama dahil may tiwala na siya sa kakayahan ng mga ito. Ito ay si Naber na isang malaking lalaki, si Max na isang mama's boy, si Rockhound na isang babaero, si Quincy na isang magaling na geologist, si Chick na mahilig sa sugal, at ang huli ay si AJ, ang kasintahan ni Grace. Ipinasundo ang mga ito ng FBI upang malaman kung tutulungan sila ng mga ito at lahat naman ay pumayag. Nag-umpisa na silang tingnan ng mga doktor upang malaman kung kakayanin ng kanilang katawan at isipan ang kanilang gagawin. Nakita nila ang mobile driller na tinatawag na armadillo. Hindi nila nagustuhan ang mga parte nito kaya't nagdesisyon silang baguhin ang mga ito. Kinaumagahan ay pinaliwanag sa kanila na kailangan nilang dumaan sa buwan upang magkaroon ng magandang pagkakataon na makalanding sa kometa. Mahigpit silang binalaan na kailangan nilang mapasabog ang kometa bago ito pumasok sa tinatawag na zero barrier. Dahil hahatiin nito ang kometa sa dalawa at lalagpas sa mundo, subalit kung hindi nila magagawa ay direkta itong tatama sa mundo. Habang nasa underwater simulation sila ay nadismaya ang mga miyembro ng NASA dahil hindi nila nagawa ang simpleng instruction na binigay sa kanila. Nais ni Colonel Sharp na palitan ni Harry ang kanyang mga tauhan dahil sa nangyari subalit hindi siya pumayag. Hiniling ni Harry na pagbigyan ang mga itong magawa ang mga gusto nilang gawin bago ituloy ang misyon na pinayagan naman ni Dan. Sinulit ni AJ at Grace ang pagkakataon na iyon upang ipakita ang pagmamahal nila sa isa't isa. Samantala ang iba ay nagpakasaya sa isang bar subalit napaaway ang mga ito. Hindi sinasadyang nasabi ni Rockhound ang kanilang sekreto nang hulihin sila ng mga pulis. Habang papalapit ang kometa ay nakita ng NASA sa kanilang monitor na babagsak ang maliliit na parte nito. Samantala ang maliliit na kometa ay bumagsak sa Asia at marami ang nasawi sa nangyaring ito. Dahil dito ay napilitan ng NASA na ibunyag sa mundo ang tunay nilang kalagayan at pinakita sa media ang kanilang ginagawang paghahanda. Bago dumating ang oras ng kanilang pag-alis ay nagpaalam si Harry kay Grace at humingi siya ng tawad sa kanyang mga nagawa. Humingi rin si Grace ng tawad sa kanya at sinabing nais niyang bumalik ang mga ito kasama ang kanyang mapapangasawa. Nagbigay ng pahayag ang presidente tungkol sa misyon na kanilang gagawin at pinakinggan ito ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa.
Dalawang space shuttle ang kanilang ginamit. Ito ay ang Independence at Freedom. Sa Independence ay nakasakay ang grupo nina AJ at Bear. Samantala sina Harry naman ay ang sa Freedom. Matagumpay silang nakapag-take off at tumungo sa orbit. Ang una nilang ginawa ay pumunta sa Russian Space Station upang mag-refuel. Nakapasok sila at nakita si Lev, ang Russian na in charge sa station na iyon. Mahigpit sila nitong binalaan na mag-iingat na huwag pindutin ang mga button. Sa kasamaang palad ay nagkaroon ng leak ang gas at sinabi ni Lev sa kanila na kailangan na nilang umalis dahil maaaring sumabog ito. Samantala ay nahuli si Lev subalit nagawa nilang makaabot bago pa lumaki ang apoy. Nakita nila ang isang parte ng station na babagsak sa kanila kaya't nagmadali silang umalis. Sumabog ang station at nakaalis sila na nakakuha lamang ng 70% ng fuel. Nakarating sila sa buwan at umikot dito habang nagdadagdag pa ng bilis upang maabutan ang kometa. Nakita nila ang kometa at hindi sila makapaniwala sa laki nito. Gamit ang fog radar ay sinubukan nilang iwasan ang maliliit na tipak na nakabuntot sa kometa. Nahagip ang Independence at nagsignal ito ng Mayday sa NASA. Hindi na nito nagawang iwasan ang isang kometa kaya tuluyan na itong nasira. Nalungkot sila nang malamang hindi na nagawang makaligtas ng kanilang mga kasamahan. Nilabas ng team ni Harry ang Freedom Armadillo at nag-set up upang simulan ang kanilang pagdi-drill. Subalit hindi pa malalim ang kanilang hukay ay nakita nilang nabasag na ang head ng kanilang drill. Siniyasat nila ang mga tipak na mula sa kanilang hinukay at sinabing mahihirapan sila sa kanilang gagawin. Ito ay sa kadahilanang nagkamali sila ng landing at sa lugar na mas matigas ang bato na punta. Samantala sa Independence ay buhay pa rin si AJ at hinahanap nito ang kanyang mga kasamahan. Nakita niya si Lev at Bear na buhay pa rin. Silang tatlo na lamang ang pinalad na makaligtas sa aksidente na iyon. Gamit ang isang machine gun ay binutis ni AJ ang spaceship at nakalabas sila. Sumubok muli silang mag-drill subalit nasira ang isang transmission at tinamaan ang isa nilang kasama. Samantala sa NASA ay nakita ng mga ito na meron pa silang bagong problema. Ang kometa ay umiikot, bagay na magpapahirap sa maghuhukay at meron na lamang silang 7 minuto upang makontak ang team. Napagkasunduan ng mga ito na kung sakaling hindi nila magagawa ang misyon ay pasasabugin ang bomba upang mabawasan ang pinsalang darating sa mundo. Bumalik sa ship si Harry upang kumuha ng pipe at bagong transmission. Inaalala sa kanya ni Colonel Sharp na meron lamang silang 2 oras upang mag-drill ng 800 feet. Subalit sumagot si Harry na 37 feet pa lamang ang kanilang nahukay. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at sinabi ni Sharp sa kanya na ang kanyang team ang pinakamalaking pagkakamali sa history ng NASA. Nakita ito sa NASA at humingi ang mga ito ng payo mula sa presidente. Ito ay dahil meron na lamang silang maikling oras upang pasabugin ang kometa. Binuksan ni Sharp ang isang safe at kinuha ang isang baril bilang secondary protocol. Dumating ang mga sundalo at may dala ang mga itong briefcase na naglalaman ng detonator bilang kanilang secondary protocol. Binuksan ito ni General Kimsey at nilagay ang susi nito. Nakita nilang gumana ang timer ng bomba kaya't tinawag nila si Sharp upang malaman ang gagawin. Inutusan siya ng mga ito na pasakayin ang kanyang mga tauhan dahil meron na lamang 5 minuto bago sumabog ito. Samantala inutusan ni Dan ang isa niyang tao na patayin ang signal na nakokonekta sa bomba. Samantala nagtatalo si Sharp at Harry at tinutukan siya nito ng baril. Nagawang patayin ang signal kaya't namatay rin ang timer ng bomba. Nagkaroon ng pagkakataon si Harry na hampasin si Sharp kaya't naagaw nila ang baril. Muling pinagana ang bomba at sa oras na ito ay binantayan ng mga sundalo ni General Kimsey ang mga tauhan ni Dan. Kinausap niya si Sharp at sinabing kailangan nilang patayin ang timer upang magawa ng tama ang kanilang trabaho. Pumayag ito at sa huling sandali ay nagawa nilang patayin ang timer ng bomba. Samantala ang tatlo ay nagawang paliparin ang Independence Armadillo at hinahanap ang kanilang kasamahan. Nagkaroon ng problema ang kanilang sinasakyan kaya't lumabas si Lev upang ayusin ito. Nakita ni Rockhound ang isang machine gun at pinaglaruan ito na dahilan upang mas lalo silang maabala. Tinamaan nila ang isang methane gas pocket at sa di inaasahang pagkakataon ay nadala ang Freedom Armadillo palabas ng kometa habang nakasakay si Max.
Nagpaabot sila ng balita sa buong mundo na ang kanilang misyon ay hindi naging matagumpay. Ang mga tao ay nalungkot sa balitang ito at nagdeklara ng martial law upang magtago ang mga tao sa mga underground shelters. Sa oras na iyon ay malalaking tipak ng asteroid ang bumabagsak sa Paris at halos mawala na ito sa mapa. Nagkakagulo na ang mga tao dahil sa mga nangyayari at nanalangin ang mga ito. Nakarinig ng ingay si Harry at laking gulat niya nang makita ang Independence Armadillo na sinasakyan ni na AJ. Sa muli ay nagkaroon ng pag-asa ang lahat at bumalik sa kani-kanilang mga gawain. Sa huling transmission at drill head nila ay kailangan nilang mag-drill ng 250 feet, kaya't hinayaan nila si AJ na gawin ang alam niyang gawin. Nagawang maabot ni AJ ang 800 feet kaya't nagsaya ang lahat. Inilagay nila ang bomba sa butas subalit malapit na sa mundo ang kometa kaya't umiinit na ito. Dahil dito ay nagkaroon ng rock storm at bumagsak ang mga debris sa kanila kaya't napilitan silang iligtas ang kanilang sarili. Isang umiikot na malaking kometa ang dumaan malapit sa kanila at maswerteng hindi sila nahagip nito. Muli nilang inilagay sa ayos ang bomba subalit nakita ni Sharp na hindi na gumagana ang remote nito. Tinanong siya ni Harry kung ano ang gagawin. Sumagot si Sharp na kailangan may manatili upang magpasabog ng bomba. Nag-usap-usap sila upang malaman kung sino ang maiiwan at magpapasabog ng bomba. Nagbunutan sila upang malaman kung sino at nakita ni AJ na siya ang kailangan na magpaiwan. Meron na lamang silang 10 minuto kaya't lumapit sa kanya si Sharp at itinuro sa kanya kung paano niya pasasabugin ang bomba. Inihatid ni Harry si AJ palabas at sinabi nito na sabihin na lamang kay Grace na mahal niya ito. Subalit biglang binuksan ni Harry ang oxygen ni AJ at ipinasok niya ito sa loob. Nagpaalam si Harry at sinabing alagaan na lamang niya ng maayos si Grace dahil mahal niya ang dalawa. Kinausap ni Harry si Grace at nagpaalam siya sa kanyang anak. Naiyak na lamang si Grace nang mawala na sa monitor ang kanyang ama. Samantala nagmadali ang grupo na ayusin ang kanilang pwesto at binuhay ang spaceship. Nagkaroon ng problema dahil hindi umandar ang spaceship kaya't bumaba ang dalawa upang ayusin ang components nito. Pinagpapalo ni Lev ang component at gumana ito kaya't gumana ang spaceship at nakaalis sila sa kometa na iyon. Nang makalayo na ay nagpasalamat si Sharp kay Harry. Ilang minuto ang nakaraan at hindi pa rin sumasabog ang bomba kaya't nais ni Sharp na bumalik upang sila ang gumawa nito. Subalit pinigulan ito ni AJ at sinabing maghintay na lamang. Pinindot niya ang button at sumabog ang kometa kaya't nahati ito sa dalawa. Lumagpas sa Earth ang magkahiwalay na tipak kaya't nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Nagsaya ang lahat ng tao maliban kay Grace dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Nakabalik sa Earth ang spaceship at sinalubong sila ng maraming tao. Sumaludo si Sharp kay Grace at humingi ito ng permiso upang makipagkamay sa anak ng pinakamatapang na lalaking kanyang nakilala. Lumipad ang mga fighter jets bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Nagtapos ang movie habang ikinakasal si AJ at Grace at pinakita rin ang mga nagbuwis ng buhay sa misyon na iyon.